Ganito kasi yan, actually hindi ko naman kilala yung mga tao 'no, yung mga organizers. Pero yung nagsaltang yun, kinompronta kasi namin yan. Ay hindi pala ako, paano ba nangyari diyan? Basta nalaman na kung sino yung taong yan. Alam mo dapat hindi na itatago na lang dapat ito kasi hindi maganda. Pero dapat yung malaman kasi maraming mga information na nakarating. Ako kasi, ayoko na lang mag-name names. Nung second day pagdating ko dito, may nagtanong sa akin, isa sa mga organizers, ang sabi sa akin, Miss Marlica, sabi gano'n, magsasalita ka ba? Parang gano'n. Magsasalita daw ba ako sa birthday ni Inday Sara? So ako naman, alam niyo mga kababayan, mga palangga, pag pumunta ako sa event kahit kanino, hindi naman ako nag expect o pagsalitain mo ako or hindi. Hindi naman tayo nagbibida-bidahan dito. Okay? So, nung tinanong ako, mabait naman yung tao, tinanong ako, siguro nautusan lang. Kaya nga kailangan malaman namin kung sino ang nag-utos o handler ng mga ito. Ang sabi ko, okay lang naman ako na magsalita o hindi, ganyan, ganyan, ganyan. So, long story short, hindi ako kasali sa program. Okay? At hindi naman ako nag-expect na kasali ako sa program. Actually, hindi ko naman pinangarap na kailangan magsalita ako kasi everyday naman nagsasalita ako. I have my own platform. Hindi ko na kailangan magkaroon ng patunay, okay? So, ganyan-ganyan. Recently ko na nga lang sinabi kay Spokesyon eh. So, nung nagsalita pala ako, nung tinanong pala ako na, Miss Marlica, ano sabi niya? Sige, mauna ka magsalita. Sabi ko, naku, ayoko una magsalita, si Harry na lang. Pero, wag lang yung bangag-bangag. Kasi birthday daw ni Inday. Ako naman, I was so tired. I'm too busy galing sa biyahe and everything. So, hindi ko na na-absorb lahat kung ano yung intention ng message. Kaya sa akin, okay, fine. Hindi ko naman to event. Ano bang sumunod. 'Di ba? Sumunod kung ano yung rules. Okay, so kaya nung nagsalita ako napansin niyo maiksi lang ang sinabi ko. It's all about birthday ni Inday, pasasalamat sa mga OFW, napakaiksi lang. Alam niyo naman mahaba ako magsalita, 'di ba? So ngayon, mga 5 minutes lang yata 'yon. Wala namang pumigil sa akin doon kasi nga nabisuhan na ako na 'wag magbangag-bangag. O sabi ko naman, nung time na 'yun, hindi ko naman naisip na they are suppressing no my rights, my freedom of speech. So ngayon, hanggang sa tuloy-tuloy na nga yung mga eksena doon, hanggang nakita niyo yung video na yon na pinipigil si Spokes Harry. Nung nakita ko yung video niyan, doon ako nasaktan for Spokes Harry. Kaya inalam namin kung sino mga promotor ng mga kadyotahan na yan. Okay? So, alam nyo, ang birthday ni Inday, kahit nangampanya si Inday, 'di ba, nung nangampanya siya, pinapaalis na si Mangga, "O, sige ma'am, umalis ka na, magsasalta na ako tungkol kay Bangag," 'di ba? Sa kapatid mo. Then, si Basti, nakita nyo, tuloy-tuloy. Hindi ko lang halos napakinggan lahat ng mga speech. Pero ang question ngayon, bakit si Harry sinisensor at ako? Kasi narinig ko doon sa mga organizers, ito lang naman katanungan ko. Nagregalo si Amy ng 3 lechon sa birthday ni Inday. At ang mga OFW dito, hindi lang, di ba nakita nyo kahapon may 2 lechon kami. Okay? Ang punto ko lang dito, ang tanong ko, kung nagregalo si Amy ng lechon, sino ang tumanggap ng pera para pambili ng lechon? Ang question ko, may pakimkim ba si Amy doon sa bumili ng lechon para sabihan na wag siyang banatan, wag siyang boljakin? Okay? So makakasama ko yung mga organizers dito. Kaya nga for sure manonood sila ngayon. So kinonfirm namin, kasi ang dinadahilan ng batang yan, bata pa yun, ng babaeng yan, utos daw ng OVP. So kinonfirm namin, walang utos ng OVP para i-cut off si Harry. So ang tanong, sino ang nag-utos? Bakit ayaw niyong mapahiya si Amy? Mapahiya magsabi ng bangag. Sabi nga ni Harry, 58 years old na siya, di ba? Ayaw niyang, ngayon lang siya parang nasupil yung kanyang karapatang pagpapahayag. Ngayon, yung mga organizers, alam nyo na sino ba kayo
Para ba kayo kay Pangulong Duterte? O para kayo kay Amy Marcos na ayaw siyang masaktan? Are you conniving with Amy's team? Kasi kung si Vice President Inday Sara, hindi niya kami pinipigilan. Nasa loob ako, gusto ko lang sabihin sa inyo, nasa loob ako nung tent, okay? Na doon si Inday Sara, nagkukwentuhan kami, kinukwento ko kay, ano ba yung pinagkwentuhan namin ni Inday Sara? Ang dami kasing kwento tungkol sa mga kaso. Alam mo, kinukwento ko kay Inday Sara nung nasa restaurant kami. Ando doon si Amy, yung kay distressed mother na kinidnap ni Lisa. Kaya pinilapit ko kay Amy, ayan kinidnap ng kapatid mo, ni Lisa Marcos, ganyan-ganyan. Pinigil ba ako ni Inday Sara? Na, Marlica, wag ka ganyan kasi birthday ko. Walang ganun. Dahil si Inday Sara, ina-accept niya lahat whether hindi kayo magkaroon. Si Kong Marcoleta ba? At saka, I'm not, Kong Marcoleta, if you're listening to me, ayoko na lang sabihin yung iba pa. Hindi naman sila nag-usap nila Amy doon dahil I can feel na buwisit din si Kong Marcoleta. I can feel Attorney Pico Rodriguez, buwisit din siya kay Amy. Pero it's respect dahil they're showing respect kasi nga pare-pareho silang bisita like ako, para kami invited. Kaya nga ang question ko dito, although may mga volunteers kasi, mga organizers naman talaga na they're spending their time. Actually, hindi ko naman talaga sila kilala lahat kasi hindi naman ako pumunta dito para makipag-away o makipagbida-bidahan. Kaya lang, nung nakita ko yung video at na-rule out namin na walang utos ang OVP, so ang question ngayon, sino ang naghawak ng pera na pambili ng lechon ni Amy Marcos? Meron bang pakimkim? Kaya pinatayan nyo kami ng mikropono? Yun lang yung tanong. Sabi nga ni Harry, mag-aral kayo ng political whatever, may term si Harry. So masakit doon. Alam nyo si Harry, si Spokes Harry Roque, di ba? Siya yung parang political figure na nandito dahil naka-asylum seeker nga siya. Di ba? Ang sabi nga ni Harry sa akin, Arlica, pag dumating na yung mga, like ako daw, kami, nila Inday, ganyan-ganyan, sabi niya, parang, ano na siya, kasi syempre araw-araw siya nakita ng tao. Sabi ko, no, Spokes, sabi ko sa kanya, you're here kasi, for PRRD. Okay? You're here for PRRD. Ngayon, sabi ko, your role is i-pacify yung mga eksena dito para ang mga tao hindi magkakaroon ng mga eksena at magmahalan sila. Kasi ang mga OFW galing ng Norway, galing ng UK, galing ng iba't ibang bansa. Tapos, magkakaroon lang ng mga eksenang ganyan, di ba? Ang kawawa dito si PRRD kasi syempre masaya si Pangulong Duterte na nalalaman po na ang mga Pilipino ay pumupunta dito. Sabi ni Back to Common Sense, sabi ni Palangga, someone was protecting Amy. You mean? I don't know kung sino nagpo-protect. No, you're talking here, di ba? So, ngayon mga Palangga, ang question dito, sino ako ina-analyze ko bakit kayo? Should I mention your names? Bakit niyo protektado si Amy? Kumita ba kayo ng pera sa kanya? Bakit si Baste hindi niyo pinigilan, hindi niyo sinupla yung bibig ni Baste? Kung mahal na mahal niyo pala si Amy. Kasi may tumawag sa akin kanina na merong sa loob, isa daw sa wala siya doon pala sa loob. Pero meron isa sa mga volunteers na organizers, not Amy, but yung mga makakaliwang grupo na trying to spy or whatever. Okay? Merong makakaliwang grupo kasi sinabi ni sa akin yun na madaming makakaliwang grupo. Sabi nga niya, Mother, Ma'am Shi, mag-ingat ka. So ako ang question ko, putang ina, alam nyo, bakit may pag ganon-ganon? Kung ang explanation kasi nila pinahinaan lang daw ng volume. Pinahinaan lang daw ng volume kasi si Inday Sara press con. Bullshit 'yun. Huwag tayong maglokohan. Ayoko na lang kayo pangangalanan pero BS 'yun. Ang senyas ng hinaan ng
ang sound like this or paano ba yung sound? Like this, dahan-dahan lang. Hindi yung ganon. Ang tawag dyan, gurgur. 'Di ba? Madam, yung live mo nung 31, may kumausap kay Amy na ang sinabi ay, sa time sa ano daw? Sabi ni Apple, Madam, yung live mo nung 31, may kumausap kay Amy na ang sinabi ay, Sir Amy, supporter kami ni Bongbong. Tumingin lang si Amy. Ulitin nyo, panoorin, makikita nyo at marinig. Naka-jacket na si Amy na black, yan ang tingnan nyo. Meron ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi, alam mo, naging busy ako, doon, nakipagtsikahan ako doon. So, dito sa Dahig, alam nyo, marami kasing sumama din ng loob dahil sa hindi maganda yung treatment. Alam nyo, yung iba kasi, yung ugali nyo sa Pilipinas, huwag nyo dalhin sa ibang bansa. Huwag nyo dalhin sa ibang bansa. Yung feeling nyo, what? You're up, ganyan. Huwag nyo dadalhin dito. Okay? Dahil hindi yan maganda. Ang kawawa dyan si Pangulong Duterte. Kung ang Inday Sara nga, alam nyo, halos lahat gusto kayong pagbigyan ni Inday Sara magpicture. Okay? Sana lang, ako advice ko sa mga organizers, huwag kayong magbida-bidahan. Okay? Dahil hindi naman to about sa inyo eh. This is about PRRD. Nakakabwisit lang, tignan. Tsaka huwag na kayo magsinungaling, huwag na kayo magdepensa na pahinaan. Diba? Ano nga sabi ni Baste? Nagdadaldal si Baste patungkol sa bangag-bangag, di ba? Meron pa nga siya binanggit. Alam mo, nakakatuwa. Maloko nga. They're very straightforward, no? Si Baste, sabi niya, yung tatay ko. Ano masabi niya doon? Sabi niya, may nag-aantay na mga bigaon sa labas. Natawa nga ako doon. Nakakatawa si Baste. Very, very straightforward.